Halian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po si Karen para sa Kwentuhang Katoliko dito sa 91.9 Bright FM. Kasama pa rin ngayong araw na ito ang ating mga sisters in kwentuhan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Sister Shirley. Isa pong magrasyang araw, magrasyang pananghalian po sa ating lahat. Muli, ito po si Sister Tess David, ang inyong kakwentuhan sa ere. Samahan po niyo kami sa loob ng isang oras ng ating makabuluhang talakayan at kwentuhan. Dito pa rin sa Kwentuhang Katoliko. Anong napaka-maggrasya? Mukhang ililibre mo kami. May blowout yata. Magrasya kasi katatapos lang namin mag-grocery, kasama namin yung mother-in-law. Naku, paghahanda na yan para sa Friday. Dinrap by lang ako ni Mr. dito, and then mamaya, yun, naman magluluto ka na. Pipikapan na naman. Magsisingkotsa ka na yan. Hindi pa naman. Too early. Tama, para sa ating pananghalian. Naku, yung ating kwentuhan ngayon, sa tingin ko, mas masaya pa at mas mainit kaysa sa kwentuhan natin kahapon. Kasi 'di ba kahapon yung ating kwentuhan, yung mga nagbabalik loob sa simbahan at kung paano maraming nagsasabi sa kanila na ramdam nilang may kulang pag wala daw sila sa loob ng Santa Iglesia, 'di ba? Kapag napapalayo daw sila, parang there is something missing. Kaya naisipan ng marami na magbalik loob. Yun nga, yung although hindi naman ganun yung pagkakasabi ni President Raul Castro ng Cuba, pero parang ganun na rin yung sinabi niya kasi magsisimula na daw siya ulit magdasal. Di mere fact inamin niya yun, sinabi niya, very humbling yun. No? Opo, tita. It takes humility to say that. Tsaka ang tanda na niya. Naaminin mo. Buti sana kung teenager yung nagsabi nun sa akin, parang hindi ko masyadong papansinin pero pag matanda yung nagsabi nun. At saka isa siyang presidente ng isang bansa. At napaka-impressive. Yes, komunista pa. Siguro gusto niya ulit maramdaman yung pagmamahal ng ating inang simbahan. Narinig ko kanina, pala siya? Altar boy pala siya. Opo, actually, kinuwento nga niya, sa Jesuit school daw siya nag-aral. Tapos sabi niya, this is a Jesuit Pope. So, siguro naisip niya, halos pareho yung pinanggagalingan nila. Kaya nga, babalik ka rin sa pinanggalingan mo Oo. Iba pa rin yung connection natin sa Diyos Kung nasabi natin yung mga sakramento, di ba? Yan yung hinahanap. Kasi kung altar boy ka nga naman, ang dami mong na-witness na sacraments na na-administer. Marami kang na-witness na siguro yung naisip niya, mga binyag, kasal, misa. Araw-araw may mga misa Tsaka na-compare din siguro, na-realize din siguro niya kung ano yung kaibahan ng pagiging komunista sa pagiging Catholic. Malaking bahagi sa kanyang buhay yung pagiging Katoliko talaga. Ayun. Nahanap yung feeling. Oo, yun nga. Yung ating pag-uusapan ngayon, yun nga, di ba, yung mga tanda kasi ng banal, yung mga sacraments. At yung inang simbahan, our Holy Mother Church, gusto niya talaga na may paglingap, may antabay sa atin. Yung dapat ramdam natin yung in Kapampangan, yung lugod at lingap na yung pagkalinga ng simbahang Katoliko sa bawat isa sa atin. Oo nga. Yung sacraments yan, di ba? Concretely, nararamdaman natin sa sacraments. Kasi di ba, yung ating inang simbahan, malaki talaga yung malasakit sa atin. Oo. Tsaka para bang kagaya nga na pagkwentuhan natin kahapon, kahit na napariwara kang anak, isa kang naging pariwarang anak, so mananatili pa rin ang ina mo dyan, ang iyong ama na mapagmahal, na ikaw ay hihintay lamang na magbalik loob sa kanya. Di ba? Ang sarap ng pakiramdam nun. Hinihintay ka palagi. Lahat naman kasi tayo, di ba, may dangal. Yung lahat ng tao may dangal kahit ano ka pa. Sabi nga ni Sister Shirley kanina, kwentuhan namin off the air.
Kay babae ka, kay lalaki ka, kay bakla, kay tomboy, may kapansanan, kung mahirap, mayaman, kahit ano ka pa, may dangal ka na talagang mula pa sa sinapupunan ng ating mga ina. At yan ang isa sa regalo ng Panginoon sa atin, ang Oh, pagkaroon yes. natin ng dignidad bilang mga tao. No? Human Wala sa dignity. Tama. Hindi sukatan ng hitsura, hindi sukatan kung ano yung katayuan mo sa buhay, Oo. hindi sukatan kung may kondisyon ka o sakit. No? Oo, tama. So napakahalaga ng dangal ng isang Kaya tao. pang Miss Universe ka o simpleng plain Jane. Oo, lahat tayo ay may dangal na pinangangalagaan. O, di ba? Kaya naka-lipstick ka o namumutla. Yun ang preference mo eh. Oo. Pero ngayon, Pare-pareho in yung fairness, dangal. maganda ang ating sister dito sa tabi natin, Siyempre, Sister baka Cher. sabihin naman nila, itaas mo ng konting dangal mo. Oo. Bakit? Mas Alam mo nag-level up. Oo, yan nga eh. Kasi, di ba, kailangan din tayo, pinangangalagaan din natin yung ating human dignity o yung dangal pantao. Kasi, yung ating Panginoon, yun yung gusto eh. Gusto niya na talagang ramdam natin yung pagmamahal. Dahil ngayon, regalo niya sa atin yung dangal na yan. Mula pa sa ating, tayo, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga ina, in the womb. Simula nang tayo ay, ang tawag dito, i-conceive. Oo. Actually, mula sa creation yan. Dahil tayo ginawa sa larawan at kawangis ng Diyos. Opo. Yes. Yun ang pinaka-karangalan ng tao. Oh, may kwento Imagine. ako. Siyempre, yung ating mga kwento hindi nawawala eh. Okay. May there's a couple, real life story to. Nung mag-asawa sila, very Catholic yung couple na to, meaning yung Practicing. Talagang practicing talaga, pinapractice nila. nagsisimba, kinasal sa simbahan, hindi muna sila nagsama bago, di ba uso ngayon Ikasal. kasi yung bago ikasal, nagsasama na o may extracurricular activities na. Ito hindi. Talagang naghintay, nagdasal, nagdonobena pa daw sila kay San Jose. Kumbaga, talaga, pasok na pasok sa pananampalataya. Okay. So you would think, bibiyayaan talaga sila ng Panginoon. Medyo matagal bago sila nag-conceive, nagkaanak. It took them 5 or 6 years yata. Hindi pa naman sila ganun katanda. So, nung nag-conceive sila, edi tuwang-tuwa. Finally, nabiyayaan na sila ng anak. Pinamalita na sa lahat ng kanilang mga kamag-anak. Pero, nagkasakit si girl. Chickenpox yata. O, kundi man basta something like that, no? Yung mga Virus, measles. baka, oo. German measles yata. Oh. So, yung anak, may Down syndrome. Hindi pa siya pinapanganak. Ano pa lang nag-conceive pa lang siya. Siguro first trimester, doon siya nagkasakit. So, sinabihan na kagad siya ng doctor. High risk na may Down syndrome yung Magiging bata. anak. Tapos nako-confirm kasi pwede mo naman yata yung i-check sa blood test. Mayroon ngayon yung Screening. screening. Oo. So, sinabihan kasi yung maliit pa lang, kumbaga, pwede pa daw niyang i-abort. Nagwala yung mag-asawa. Oo. Kahit ano daw mangyari, hindi nila a-abort yung anak nila. Kaya may kapansanan yan o hindi daw. Kasi anak nila yan. At yun daw ay bawal. Oo nga naman kasi, hindi natin i-discuss ngayon yung abortion, no? Pero murder kasi ang abortion. Oo naman. Yung turo sa atin, hindi talaga pwede yung abortion. So, anong nangyari? Sinilang nga yung bata na may Down syndrome. Pero minahal nila at inalagaan na parang walang problema. Walang issue. Tapos sinasama nila sa simbahan, pinapakilala kasi may iba, 'di ba, lalo Tinatago. na si Oo, Sister madalas. Shirley, yung mga alam ko yan mga kinukwento ng mga lola nung unang panahon. Tinatago Pag talaga. Oo, tinatago. Unlike now, mas tanggap 'di ba? Oo. Mas enlightened yung society ngayon. Pero dati pag may konting kapansanan, parang kuminsan physical lang tinatago, yung pilay, yung paa or something, tinatago na yan. What more kung Down syndrome? Kasi iba talaga yung actions. So, sabi nila, hindi, mahal ng Diyos ang aming anak at mahal namin siya.
Tsaka 'di ba sinasabi nila yan ang mga espesyal, 'di ba? Mga espesyal na anak. So the word special, ibig sabihin talagang there is something behind na talagang pinangangalagaan ng husto ng mga magulang ang kanilang mga anak na yan. Tuwag ka, kahit Down syndrome ka, may mission yan. Yes. Oo. May mission Naku, sa naman. buhay yan. Tatalakayin natin yan maya-maya. Sa atin pong mga listeners, baka gusto ninyong magbahagi ng inyong mga kwento ukol sa human dignity o dangal panta o yung kwentuhan natin ngayon, yung mga may Down syndrome o ibang kapansanan. Sa tingin po ba ninyo may mga mission din sila sa buhay? I-text lang po ninyo sa amin. Yes, so kung kayo po ay mga smart subscribers, 0918-351-8282. 0918-351-8282. At kung Globe subscriber kayo, 0917-363-3738. 0917-363-3738. Yan po, text lamang po kayo sa mga numerong aming ibinigay. Opo, text na ninyo habang nakikinig tayo sa isang magandang tugtugin. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas aking kamay. Magagalak na aawit na ang papuring iaalay. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang langit, ang Diyos ang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, kalagyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak.
Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ang pinag-uusapan pa rin po natin ay ang dangal pantao o human dignity. May mga kwento na po yata na na tatanggap tayo, no, by text. So gusto ko lang ibahagi sa ating mga tagapakinig ang text ng isa sa ating mga avid texter. Listeners, Yes. So from 3576, we know him, Brother Bong, mabuhay ka. We learn by teaching. Teach what we learn. Yan po ang ginagawa ninyo ngayon, mga sisters. Mabuhay po kayo. Yan. So maraming salamat po. Salamat, Brother Bong. Ito naman, from 2137, good PM po, may problema ako. May pamangkin po kasi ako, buntis po siya na dalaga. Tinakbuhan po ng ama ang responsibilidad niya sa pamangkin ko. Ayaw po sana niyang malaman ng iba ang kahihiyang ito. Iniisip nga po naming pa-abort na lang ang Baby. bata para wala na silang masabi sa aming pamilya. Pero di ba po kasalanan yon? Patulong naman po mga sisters. Napabuntong hininga ako. Ako rin, medyo, well, yung, sa bagay, darating naman sa tao yun yung maiisip mo, parang reaction, di ba? Hindi naman, parang thinking aloud kung minsan. Okay lang po yung mga, kung ano-ano yung naiisip, basta't, anuhin muna yung pag-isipan muna ng maayos, kumbaga sa Kapampangan, sa salakan pa mo, kaya gana-gana. So, i-lay out ninyo lahat ng options. Tapos, isa-isa, tanggalin yung, kunyari, abortion is not an option. Wrong. It's not an option. Not an It's Totally murder. alisin ang abortion. So, Murder yan. ilista. Kung ano yan kasi kung minsan bugso ng damdamin yung gano'n. Makakapag-isip ka Sige, ng hindi sige. maganda. Maging mahinahon tayo, ilista natin lahat ng mga options na nasusulat, na iisip, tapos cross out yung mga hindi pwede talaga. So, unang i-cross out yon, abortion. Hindi pwede talaga yon. Big Kasalanan no. yon. Murder ang abortion. So, ayaw man naming maging preachy sa programang to, pero kailangang sabihin na malaking kasalanan para kang pumatay. Talagang pumatay ka ng tao. At saka, anyway, sa mga, tayong lahat na nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay, iba't ibang mga problema, iba't ibang level ng problemang iyan. So, sa kaso ng ating kapatid na texter, medyo may kabigatan kung susuriin natin. Pero, sa kabilang banda, kung titignan po natin in the brighter side na kung ano po yung posibleng mangyari sa bata na nasa sinapupunan ngayon ng dalagang ito, so, tignan po natin na ito po ay grasya ng ating Panginoon. Bagamat po hindi maganda yung nangyari sa dalawang nagmamahalang ito na naghiwalay or iniwan siya ng lalaki. So, pangalamang bata. Malay po natin darating ang panahon, yan po ang magbibigay ng swerte sa kanyang ina. So, lagi lamang po itong ipagdasal para po makagaan po sa ating kalooban upang sa ganon, may pagpatuloy po ang buhay ng bata sa sinapupunan ng dalagang ito na iniwan ng kanyang ama. Well, una, yun nga yung discussion natin, swak na swak. No? Oo nga. Dangal pantao. Una, yung bata na nasa sinapupunan, may dangal pantao na po yan. Tapos pangalawa, yung ina din, may dangal pantao din yan. Kasi kung magbabasa po tayo ng mga kwento ng mga babaeng nagpa-abort, naku, ang haba-haba ng pinapasan. Kumbaga, yung they wanted to get rid of the quote-unquote problem. Kasi, kumbaga, yung iisipin nila ano yung gagawin, ano yung sasabihin ng mga tao, nabuntis sila sa pagkadalaga, kahihiyan, etc., etc. Hindi ko naman maiaalis sa kanila yung iniisip nilang yon, no? Kasi, especially kung yung pamilya nila siguro prominent o may standing sinasabi sa buhay. Society, kahit ano pa man yun, problema nga naman yon na lumalabas, no? Pero pag tinuloy mo kasi yon, yung problema mo hahaba. Mas lalong lalaki. Kung dadagdagan mo pa ng panibagong problema, ang problemang naumpisan na. Oo. At saka wag dapat idama yung bata kasi walang kasalanan yan in the first place. So, kumbaga talagang malaki ang pananagutan ng
ng tawag dito, ng magkasintahan. Yun nga lang, nagkataon na nagkahiwalay sila at ngayon, syempre, nasa estado sila na, kumbaga, nagkaroon ng madilim na pag-iisip kung kaya dapat itong muling liwanagin. Tignan ang ibang anggulo na kung saan makatutulong po ito sa inyong anak o sa dalagang ito para na rin po sa ikabubuti ng kanyang magiging anak. May mga solusyon naman Marami. po siya. Marami. Una siguro, yung dalaga, magpunta rin sa counseling. Isama yan sa parokya or yun sa Family and Life Ministry ng Archdiocese. May mga counselors naman po dyan na qualified magbigay ng mga payo. Alam ko, mga lisensyadong psychologists yung iba dyan. So, maari pong tanungin kasi kung minsan sa ganitong pagsubok, kailangan natin ng mag-guide sa atin, di ba? Pwedeng masandalan talaga. Mas lilinaw Qualified. yung ating pag-iisip. Kumbaga, kapag may problema kasi tayo, medyo sumisikip yung mundo natin. Totoo yun. So, kailangan natin ng tutulong sa atin na medyo paluwangin ulit. Sana yun mga magulang mismo ng babae na Definitely. naintindihan nila na yung babae kailangan niya ang pagmamahal ngayon Yes. At sa buhay pag-unawa niya. ng mga O, magulang. pag-unawa, oo. At saka tayo, kung tayo yun, nadapa tayo, we learn from it, di ba? Kahit na sabihin natin, ang experience ang pinakamahal na teacher. Pero, ganun talaga yung buhay natin. Kung saan tayo nadapa, doon tayo tatayo and learn from it. At Oo. dapat talagang, yun mga pamilya mismo ng babae, kailangan na Oo. kailangan niya ang antabay Ang ngayon. suporta ng mismong pamilya. Wag po ninyong i-withhold yun dahil ngayon kanila kailangan. Oo. Ano po yan? Ang batang yan na nasa sinapupunan, ang kanyang ina, yung dalaga, at yung buong pamilya, lahat po yan ay mga redeemed people. Kumbaga, lahat tayo may mga, may dangal, pantao na kailangan tugunan din. Kasi kung minsan yung sabi ni Sister Shirley, medyo nadapa Pero hindi ibig sabihin na wala yung dangal na yon. So, lingapin pa. Mahalin. Hindi naman nawawala ang dangal natin. Tama, Oo. tama. Kung paano lang natin tinatanggap yung isang tao o yung sarili natin for that matter. Kung paano natin tinatanggap yung sarili natin. Kung paano natin respetuhin yung sarili natin. At saka, kung sabi nga, paano mo maitutuwid kung isa pang pagkakamali ang gagawin mo? Oo. Ano yan? Siguro yung gawin natin, kung kayo po are dear texter, kung pamangkin nyo yan, kausapin nyo. Without judging. Wag munang maninita. Oo. Wag pong huhusgahan. Oo. Problema Wag niya. muna. Nandyan na yan Nandyan na yan. Wala Mahal. So, kang kailangan magagawa. talagang suporta. Todo suporta ang ibigay sa babaeng ito, sa dalagang ito. Oo. Oo. So, Kawawa ano yan? din yan. Mm, Biktima kawawa. din siya. Oo. Victim of circumstances din. Kung ganun yung nangyari. Tsaka, sino ba namang hindi nagkakamali? Oo. Iba-ibang pagkakataon nga lang o iba-ibang sitwasyon nga lang, di ba? Oo. So, itong batang to, mas mahalin pa po natin. Ayun. So, balikan natin yung tanong natin kanina. Ano yung misyon sa buhay? Yun yung tanong ni Sister Shirley Oo, tanong ko. Ano yung tanong? Tayo daw yung sasagot, Sister Tess, kasi Hindi ba yun may mga Down syndrome? Pag titingnan mo, sasabihin mo sa sarili, kawawa naman batang to. Pero ang totoo, tingnan mo yung disposition niya, di ba? Ang saya-saya niya. Kaya pag nakakakita ka ng isang Down syndrome, ikaw mismo parang na-uplift ka. Na parang ang saya-saya rin ng feeling mo dahil masaya yung bata kahit ganoon siya. O kaya yun, marami yan, ang mission niya siguro ay yung magdala siya ng maraming tao sa Diyos, mapalapit sa Diyos. Tsaka actually, yung mga may Down syndrome na kondisyong iyan, first impression mo, siyempre, natural. May Down syndrome to. And then, later on, marirealize mo, lalo na kasi may mga pa-cute na mga may Down syndrome na yan eh. Ako cute talaga. Nakakatuwa. Yung bang, kahit na may problema ka, pag nakita mo at nakilala mo yung may Down syndrome na yun, isipin mo sa sarili mo, wow,
nakakagaan ng buhay ang batang ito, ang taong ito sa akin. Kasi, yun lang pagpapakute niya. Kasi marami sa amin dun sa lugar, nagpapakute sila talaga. At saka, hindi, yung mundo nila, napakagaan. At saka, sabi nga, para din sila, nananatili silang bata in their own way. Dahil nga sa kondisyon nila, parang tayo rin na kung maaabot natin ang kaisipan ng mga may kondisyong ito, ganun din dapat yung maging attitude natin sa buhay. Huwag nating bitbitin o pasanin ang buong mundo sa daigdig natin, sa ating balikat, di ba? Isa silang sign sa atin na tayo'y maswerte. Na Super tayo, swerte. Oo. Dahil alam natin kung gaano kahirap ang mag-alaga na isang may Down syndrome. Opo. Although may level sila dahil sa Novaliches, pag umuwi ako doon sa biyanan ko, meron isang batang may Down syndrome, altar server siya. Imagine, di ba? Oo. Madalang lang yung mga Madalang ganun. Oh, may functional naman kasi. May functional naman Oo. sila. Oy, pero may kwento ha. Ay, ito na naman sa US ito, si sige. Archbishop Kurtz. Si Archbishop Kurtz, parang siya yung naging president ng Bishops Conference. Kung tayo si Archbishop Soc Villegas, di ba? May kapatid daw siya na may Down syndrome. Yung kasama ng younger sa kanya na brother. Nung namatay daw yung, kasi kasama ng nanay nila to, syempre, hindi nag-asawa. Etong si Archbishop Kurtz, nagpare, naging parish priest, naging bishop. Nung namatay yung nanay, wala nang kasama itong si younger brother. So, kinuha daw niya. Una, nakatira sa parish. Tapos, nakatira sa rectory. Tapos, sa chancery na. So, nakikita ng mga tao kung paano niya mahal yung alagaan. So, love na love ng mga tao. Etong si Archbishop. Kasi, kita nga nila kung paano yung pagmamahal. May kwento siya. Sabi niya, mga 2013 itong kwentong to. Pinagmimisa daw niya yung nanay nila kasi namatay na nga. Nakita daw siya ng kanyang kapatid. Sabi niya, tiningnan daw siya. Tapos, tinapik yung likod. Sabi niya, I must have looked down. Siguro, mukha akong nalulungkot habang nagmimisa. Sabi niya. So, sinabihan daw siya ng kapatid, huwag kang mag-alala. Don't worry. Mom is in heaven. Nasa langit na si Mommy. Nandito naman ako. Uy, na-remind ako sa McDo, yung McDo commercial. Si Kuya, di ba? Oo, yung si Kuya, tsaka yung, tawag dito yung binatang kapatid niya, di ba? Ano sabi niya, yung ngiti pa. Di ba si Kuya yung nag-a-advise sa younger brother kung paano manligaw? Oo. Diba? Ang cute. Tsaka hindi natin dapat kinatatakutan yung mga hitsura nila, no? Lalo yung mga bata, takot yung mga bata sa hitsura dahil kakaiba nga sila. Pero tayong mga mas nakatatanda at matured, talagang dapat tignan natin on the brighter side of their life na kung ano yung grace na yung maibibigay nila sa atin, di ba? Oo, ay magrasya talaga. Sabi nga ni Archbishop Kurtz, hindi naman cliche yan. Well, sabi niya, I have received more than I have given. Kumbaga, yung mas higit yung natatanggap tuwa niya. na natatanggap niya. Alam mo ba, sa amin, sa Santa Rita, pero sa Dila-Dila, yung isang baryo, yung parish ni Father Ed De Leon, di ba guest natin, may isa doon na may Down syndrome din. Pero ito yung, hindi ko alam how old di ba? Hindi mo ma-distinguish kung gaano nakatanda yung mga may Down syndrome. They look young. They look so young. They look very young Yeah. for their age. Kung minsan, habang nagmimisa, pupunta yan sa altar. Sasama sa misa. So, si Father Ed, alam naman niya kung paano, hindi siya naiinis. Yung gagawin niya, kukuha pa siya ng silya, extra chair. itatabi sa kanya sa presider's chair. Kung nagpapa-communion, itatabi niya, silang dalawa kumakanta. Nung minsan yata, parang, anong misa ba yon? I'm not sure kung Christmas, pero malaking misa Either Easter yata o talagang kasali siya. Kasama siya sa misa. Tapos yung mga tao naman, natutuwa rin dun sa bata. Oo. Sabi ko nga sa inyo. Oo, kahit na ganun. Actually, kahit na yung taong may sakit, yung mga may life support na, huwag namin sabihin na mahirap ng aligaan yan, no? Sinusubuan mo na lahat, lilinisin mo. Hindi. Hindi. It's a way na nagtuturos pa rin sila sa atin kung paano ang maging mapagpasensya. Kung paano magserbisyo sa pagmamahal ng Diyos, papakita mo. Kahit papano, hirap din sila, pero
they are signs for us na magbigay kung paano ang magmahal. Nagtinuturuan pa rin tayo. Tama. Tsaka nagbibigay sila ng pag-asa sa atin, no? Kung paano natin gawing mas makabuluhan pa ang ating buhay. Oo. Yung sabi nga nila, di ba, figuratively speaking, yung mga matatanda na kung bagay yung tinatawag nilang nasa pre-departure area na, sakramento din daw yan. Of course, not in the way we talk of sacraments na 7 sacraments, no? Pero yung ibig sabihin, sakramento, tanda din yan, sacred signs, kasi yung the mere fact na naghihintay, alam nila na malapit na, anytime, pwede nang Kunin ni Lord. Oo. mag-depart. Oo, yung Nasa nasa departure twilight na zone sila. na Oo. sila. Ano na sila yun na, waiting to board, kumbaga. Oh, nasa waiting list. So, ano na lang yung nagagawa, di ba? Nagdadasal, tapos kung may mga apo-apo, yung kinakausap nila, ano daw yan? That is a sacrament. May term pa dyan, may sacrament of waiting na tinatawag. Kasi yung paghihintay mo, humahaba yung pasensya mo. Tapos tayo naman na nakakakita sa kanila, ganun din eh. Humahaba din yung pasensya natin. Tapos nakikita natin yung buhay. Hindi naman yan basta-basta lang na kung ayaw mo na, parang manok na lang ba na papatayin. Hindi pwede. Oo. At napakita yan sa atin ng ating form, si Pope John Paul II na santo na ngayon, di ba? Na nakita natin siya talaga may Parkinson's pero he was still there as our Pope. At yung nung tinatanong, 'di ba, bakit hindi na lang siya mag-resign? Kasi kita mo physically frail na siya. Yung sabi daw niya kasi he wants to bring back dignity to the sick and to the aging. At tunay nga naman, nakita natin talagang 'di ba yung hitsura niya iba na. Tsaka hindi ibig sabihin na kapag may sakit ang isang tao, inutil na siya, no? Usually kasi nagiging negative tayo sa mga ganitong bagay dahil nga hindi na siya makapagtrabaho, hindi na siya sustain ng halimbawa yung everyday needs natin. Kaya iba na. Oo, dapat alisin natin yung ganun. Kailangan balikan natin. Yun nga may tinatawag tayo na dangal. Paulit-ulit talaga, dangal pantao. Hindi nawawala yung dangal na yan habang nabubuhay tayo. Oo. May mga texters tayo. Oo nga. Oo. Tayo pong bininyagan sa mundo, may kapansanan man po tayo o wala, tayo po ay merong purpose kung bakit tayo nag-e-exist sa mundo. Magandang hapon po. Oo, salamat sa ating texter. Napakaganda ng iyong ibinahagi. Mahaba-haba yung ating... Yun, ikalawa. Meron pa dyan. Nung binata pa lang po ako, natuto na ako kung paano mag-abort. Kaya ang nangyari, nakarma po ako. Yung panganay kong anak na laglag dahil nakuna ng asawa ko. Huwag po ninyo akong gayahin. Mali po ang maglaglag ng bata. Tao po, mahal ng Diyos ang mga bata. Yun. Swak na swak sa ating... Pinag-uusapan ngayon. Oo. Meron pa ba, sister? Meron pa. When I married my wife, I held her hand as a sign of love. Now, when I hold her hand, it is for self-defense. Oops, ilag lang po. Jokes lang po. Joke lang. Ay talagang, gustong-gusto po namin yung inyong mga joke. Tama nga naman. Ito, isa pa, 3576. Yun ang binasa kanina. Ang buhay ng tao, ang pinakadakilang handog ng Diyos sa atin. Salamat sa nanay ko, hindi niyan inisip na ilaglag ako kahit hindi niya alam kung ano ang hitsura kapag lumabas na ako sa mundong ito. May mission pa po pala ako. Yes. At saka yung iba nga matagal na silang nagsasama, gustong-gustong magkaanak, tapos ikaw na agad na nabiyayaan na magkaroon ng anak, iisipin mo na ipapalaglag mo. No. Asa naman yung konsensya natin dyan, di ba? So, yun na lang ang isipin natin na talagang ito ay grasya. Yung nga, iba, hindi alam kung anong gagawin, gagastos pa yan ng malaki para lang magkaroon ng anak. Ikaw naman na nabiyayaan na ng anak. Aba, grab the opportunity. Nakakalungkot isipin sa US. Kapag, let's say, meron isang nest, yun, anong sali yung ng ibon. pugad ng ibon. May pugad ng ibon. At meron doon na mga
anak yun. May mga ibig, sisiw. o mga sisiw. Mm-mm. At ikaw, wag na wag mo sasaktan yan. Dahil magkakaroon ka ng kaso. Kakasuhan ka. Kakasuhan ka. And yet, yung buhay ng bata na nasa sinapupunan ng Oo. ina, okay lang na ilaglag nila, patayin nila yung bata. And ang nakakasakit sa loob, yung mismong nanay involved. Mm-mm. No? Paano yun? At saka yung, ako iniisip ko lang, no, kagustuhan ninyo yung nangyaring iyon. Pero kapag ka ikaw ay nagkalaman na sa sinapupunan mo, sasabihin mo na hindi mo kagustuhan. Di Pero ba? kasi Sister Tess, di ba, yun yung napag-usapan natin nung sacrament of marriage. Kung Oo. minsan, di ba may nagtanong sa atin na yung mga premarital sex, yung mga ganon. Si Father Joel yung resource person natin sa marriage or matrimony. Kasi kung nahihiwalay na yung ginagawa Oo. sa pagmamahal, Yun act, oo. Anong tawag ni Father Joel? Kung Conjugal act. Yung conjugal act, hindi na conjugal act eh. Oo. Kasi kung kayo, mga may asawa, alam niyo yan, kapag ginagawa niyo yun, talagang total love for each other. Dapat yun ang namamagitan. At sakramento din yun kasi Mm-mm. sa pagitan ng may asawa ginagawa yun. Pero Pero saka may respect and dignity pa rin yes, yun. may respeto. Oo. Hindi yung usapang katawan na lang, usawang ano yung sabi ni Father Joel, kung nagiging parausan na lang yung Oo. parausan ng init ng katawan. Katawan. Ibang usapan na yun eh. Kumbaga, there's no more love, last na. Yun, Kaya last lang, na. unfortunately, whether it's done out of love or lust, magbubunga Oo. yan kung ginawa sa certain period ng kalendaryo. Oo. So, kaya nabubuntis. May I mga was nabubuntis. reminded nga sa quotation na, if you love me, sabi ng guy, come to bed with me. And then sabi naman ni lady, if you love me, you won't ask. Di ba? Tama. Tama. Hindi sukatan yun eh. Yung tawag ng laman, ang tawag ng, tawag dito, yung pagnanasa natin sa laman. Oo. Ayun Dapat nga. may kasamang pagmamahal talaga. Kung mahal mo talaga ang isang tao, gawin ito sa loob ng sakramento ng kasal. Pero yun Diba? nga, yung tanong mo na bakit nagkaka-abortion ba? Kasi nga, nakahiwalay na yung act O sa iba siya. pagmamahal. So, syempre, yun isang show ngayon sa sa Channel 2, gabi. Bridges of Love ba yun? Dahil yung babae, dancer siya sa club. And yet, nung may boyfriend siya at idinadala siya sa kama, ginawa niyang tanggihan. Tinanggihan niya at ang sabi niya, yun na lang natitira kong may dangal. pagmamalaki Yan, mo. Yung dangal na ko. naman. Dangal. Dangal ko yun, sabi niya. Ilalaan lang niya ko yun. lang sa Taong lalaking- mamahalin niya oo. habang buhay. No, hindi, sa kasal niya. Ilalaan niya sa lalaking Pakakasalan niya. kasalan ko, Yun. sabi niya. Tama. Oo, buti Perfect. nirespeto naman siya nung lalaki. Yun ang dapat talaga. Oo nga. Hindi, wag tayong padadala sa bugso ng damdamin lang. Kasi yung init ng katawan, panandalian lang yan eh. Pero yung init ng pagmamahala ng dalawang tao, it will last forever. No? Ay, ayan yung sinasabi ko. Yung episode na to, mas mainit pa kaysa sa episode natin kahapon. At Oo, mukhang no? yung mga susunod nating episodes, mas iinit pa. Kasi usapang happiness at usapang kung ano yung gusto ng Diyos para sa atin. I'm sure yung mga kabataan mas makaka-relate. Pero bago pa mas lalong uminit yung ating kwentuhan, mag-break muna tayo. Yung mga texters, pwede pa rin pong mag-text. Kita malilimutan, hindi kita papapayagan, nakahukit magpakailanman.
Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Kwentuhang Katoliko sa Bright FM 919. Hindi kita malilimutan, tamang-tama. Oo nga, Swak no? yung ating kanta na nasa sabi ng ating Panginoon. Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya, sanggol sa kanyang sinapupunan? Paano niya matatalikdan? Yun yung Diyos para sa atin, di ba? Oo, kinikilabutan ako actually, 'di ba? So, yung mga kapatid natin na nakikinig, mas maaga kung meron man kayong nararanasang hindi maganda sa pagkakaroon ng ang tawag dito, advanced pregnancy, no? Out of wedlock, sabi nga, just keep them and love them, cherish them as a gift of God. Ano naman po 'yan? Tulad nga ng nasabi natin kanina, hindi naman solusyon nga yung basta gano'n na lang. Pero may solusyon, mas mahalin. At kung nangangailangan talaga ng professional na payo, lumapit sa ating mga parish priests. At kung sila mismo hindi nila kayang bigyan ng payo. Kasi may iba na hindi comfortable eh. Naman yan? Normal naman yan na, di ba kung minsan hindi comfortable magbigay ng ganitong payo, i-refer naman sa iba. Oo. May paraan sigurado. Oo, may paraan naman. Sabihin lang po na pwede po ba ninyo kaming i-refer dun sa Family and Life Apostolate. Kung minsan kasi, ang nagiging problema, financial. Halimbawa, yung bata teenager lang. Nag-aaral, high school, walang ipapantustos din ng magulang. May solusyon pa rin yan, di ba? Meron tayong mga institusyon na tumatanggap sa mga batang hindi kayang buhay ng mga magulang nila. Matutulungan po tayo niyan. At saka siguradong kahit na po ano man yung mga problemang lumitaw, siguradong mayroong mga nakatapat na solusyon sa mga ito. Huwag lang natin pangunahan ng Diyos sa mga bagay na hindi muna natin dapat problemahin. Siguradong mayroong magkakaroon ng solusyon ng mga ito. Basta po, just keep the faith, sabi nga. Yun Oo po. nga. Huwag tayo mag-alala. Basta mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo At pababayaan. may lalabas na solusyon pag ganun yung ating kinakaharap. Para sa atin, challenge yan eh. It's not actually a problem. Kasi Oo, challenge talaga. No, challenge yan. Ako, I do call them challenges talaga, yung mga problema, di ba? So, nasa sa iyo kung paano mo harapin to. But then, sabi ko nga, harapin natin ito sa positibong pananaw at huwag sa negatibo. Huwag tayong padadala sa emosyon kasi yung emosyon natin, madalas, nagiging marupok. Oo, 'Di ba? oo. Lalo na kung nagkukulang tayo ng pagtawag sa
awa ng Panginoon. Kaya kailangan talaga mas higpitan pa natin ang ating kapit sa Panginoon. Oo Siya yung una nating tawagin. Huwag tayong mag-alala. Basta lagi nating tatandaan, tulad nga ng nasabi natin kanina pa, yung Diyos, binigyan tayo ng dangal mula pa sa sinapupunan ng ating mga ina at hanggang tayo ay mamamatay sa huling hininga, kung tawagin nga nila, may dangal pa rin tayo at mahal pa rin tayo ng Diyos. Oo, at saka mahal tayo ng Diyos na parang tayo lang, isang tao lang tayo na walang ibang tao sa Yes. mundo. Oo. Lahat tayo, bawat isa. Ganun ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Espesyal ang bawat isa sa Ay, atin. oo. Yun. As if tayo lang ang existing tao Oo. dito sa mundo. Kaya exclusive yung relationship Kasi, di ba, kung yung tao yan, kunyari, Sister Tess, yung asawa mo, di ba, exclusive, kayong dalawa lang talaga. Pero yung Diyos, exclusive, lahat tayo. Kasi iba-iba. Diyos yun Oo. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Yung pagka-exclusive na yan, ito yung, isang kaibigan ko na nag-vows, final vows na pare. Nung nagdadasal daw siya, ramdam niya na parang sinabihan siya ng Diyos, magva-vows ka na, final na yan. Ibig sabihin, final stage na yan ng formation niya. Naramdaman daw niya, sinabi ng Diyos, akin ka. Ikaw lang, ako lang. O, ikaw lang, ako lang, akin ka. Sarap. In love na in love. Oo. Nakaangkla ka sa Diyos. Yes. Ano pang magiging problema mo, di ba? So, wala na tayong dapat pag-usapan. Wala na magiging problema pang dapat na isipin. Basta't in-offer mo sa Panginoon, yun na yun. Oo, para sa Bahala akin, na siya. siguro yung ikaw lang, ako lang, akin ka na yun. Dapat ramdam nating lahat yun Natuwa nga ako nung kinukwento sa akin nung nasa homily kasi niya yun. Sabi ko, wow, pwede mo ba akong bigyan ng kopya ng iyong homily? Kasi mukhang kailangan araw-araw ninanamnam yun. Lalo na, di ba, kapag may problema tayo, talagang ramdam mo dapat na yung pagkasabi ng Diyos sa'yo na akin ka. Oo, sarap naman Basta may pakinggan. trust ka lang Mm-mm. Lahat gawin mo lang hanggang kaya mo. Bahala ng Diyos, problema na niya. Nasa Diyos ang awa. No? Pero, nasa tao ang gawa. Oo Kapag ginawa mo na ang lahat ng alam mo, makakaya mo, in all ways, in all means, tapos, huwag ka lang maging baka mamaya, right away, hingi ka ng solusyon sa Diyos. Hindi magic yan. It takes time and patience, no? Manatili ka lamang dyan. Nakaangkla ka sa Diyos. Oo no? nga. Naku, umabot na tayo sa oras na kailangan muna nating mag-pause at magpaalam. Pero bago yan, Sister Tess, konting pasada, kwento, ano yung nangyari sa inyong updating nung Sabado ba yan? Tapos ibalita na natin yung mga dapat ibalita. So actually last Saturday, ako ay nagbibigay pugay sa Vikaryato ng San Juan Maria Vianney dahil sila po ang una sa mga Vikaryato dito daw sa Archdiocese na una silang gumanap sa tinatawag nating updating seminar ng mga catechists sa ating Vikaryato. At of course, nandyan si Father Bong Feliciano and Sister Daisy Enriquez. Sila yung mga naging speakers natin. So tinalakay ni Father Bong ang tungkol sa mga sacraments, Sister Car. Oo. And then si Sister Day tungkol naman sa prayers. At this coming May 26 and May 27, kami po ay roon sa Good Shepherd Parish sa Bulaon. Si Father Jess Layug ang kura paroko dyan. So, mayroong catechist seminar for 2 days. That is May 26 and May 27. So, kasama ko yung mga go-go girls, si Tita Daisy, si Tita Zon, and yours truly, your kakwentuhan. Go talaga. Kami raw ay magiging agogo dyan. Sus Mariose. Medyo si Father Jess pa man din medyo shy and reserved. Talagang guguluhin nyo, no? Oo. Ay, wait lang kayo dyan. Manggugulo kami sa parokya ni Apong Jess. So yung updating naman ninyo, marami yung dumating. Oo, actually marami naman. So, talagang hindi kumukupas ang energy ng mga catechists natin. Of course. Yes. Nag-i-invite din kami, ha? Yes. Pwedeng maging catechist. Makipag-connect lang Ugnayan sa lang. sa mga katekista kung saan kayo. Kung taga saan po kayo. Mhm. Makipag-usap lang lahat sa mga miyembro nila at matutulungan po kayo.
Oo, kasi kulang na kulang tayong Oo, mga catechist. Kulang na kulang po Oo. kami. Opo. Oo nga. The Alam ko harvest is great but the laborers are few. Yun ang Naku, palagi natin delikado nasasabi. yan. Yung mga harvest, baka mamaya mapanis. Di ba? Kailangan Oo nga. i-harvest na. Ng, agad-agad. Oo, sa tamang oras. At okay yan. Kasi exciting po yung mga buhay ng mga katikista. Kitang-kita naman natin eh. Enjoy na enjoy, di ba? Habang tayo na nakakatulong, tayo mismo ay natutulungan din natin ang sarili natin. Oo. Oh, at saka ang rewards, no? Hindi agad. Yun lang ang ano natin, no? Ang rewards usually, pag nag-graduate na yung bata, hindi mo na kilala dahil lumaki na. Bigla kang masasalubong sa daan at magmamano, no? Sasabihin niya sa'yo, naging katikista ko po kayo. Yun ang return of investments nating mga catechists. Oo. Ang saya mo, hindi mo Hindi mo mabibili. ma-express. Walang katumbas na salapi o anumang material na bagay kapag kayo isang batang naturuan mo na how many years ago and then one day, nagmano sa'yo, ma'am, sister, ako po yung isa sa mga naturuan. Wow, galing. Ayun. Yun ang sinasabi ko madalas. Oh, yes, Sister Ay, Car, meron pa bang may pahabol pahabol? na text. Pwedeng anuhin pa from 1613. Gandang tanghali po, sisters, balik tanaw ukol sa episode kahapon ng nagbabalik loob sa simbahan. Masasabi natin, love is lovelier the second time around. Much the same way faith is stronger the second time around. Thanks po, si Brother Amando. Salamat po, brother, sa inyong... May iba pang mga text pero siguro bibigyan daan natin to bukas o sa mga susunod na araw. Maari naman po ninyong ipadala din yung inyong mga mensahe sa ating Facebook page, yung Kwentuhang Katoliko. Pwede din sa email natin, kwentuhang.katoliko@gmail.com. Ayan. Tapusin muna natin sa isang dasal ang ating episode. By prayer for the dignity of human life. Lord and giver of all life, help us to value each person created in love by you. In your mercy, guide and assist our efforts to promote the dignity and value of all human life, born and unborn. We ask this through Christ our Lord. Amen. Yes. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po si Sister Shirley. God bless you po and keep you. So, lumipas na naman po ang isang oras ng ating makabuluhang kwentuhan at talakayan. Muli, si Sister Tess David po ang inyong kakwentuhan sa ere. Salamat po. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po si Karen, nagpapaalam at nagpapasalamat. At ating ibunyan, pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumupos, langit at lupa siya'y